Praise God. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Sa namang umaga, binigay po sa atin ng Panginoon. Tayo po ay lahat tumayo. Kung mayroon kayong Bible o sa cellphone nyo, uso na yan eh. Hindi na nagdadala ng Bible, sa cellphone na lang. Okay. Dito po sa Santiago chapter 1 verse 3 and 4. Okay. Ang sabi dito, ayan, nandyan po sa hindi ko dito makita. Ha? Ang liit din, hindi ko makita. Dito na lang. Ang sabi dito, my friends, consider yourself fortunate when all kinds of trials come your way. For you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure. Verse 4, make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. Okay, sa Tagalog, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pinagpala po pagkabasa ng salita nating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. We glorify your name. We honor you, O Lord. Tinataas ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Dahil ikaw ang Diyos na dapat naming itaas. Dahil Diyos ka na buhay na aming sinasamba sa umagang ito. Panginoon, patuloy ka manguna sa bawat isa. Hayaan mo po, Lord God, na kami lumalapit sa iyo, nagpakumbaba sa aming mga sarili. Inaamin po namin, Panginoon, ang pagkakamali. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin, maging karapat-dapat sa umagang itong tumanggap, Lord, mga pagpapala na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po. At Panginoon, kung sino man sa amin ngayon na dumaranas ng matinding pagsubok, Lord, tulungan mo siya, mapagtagumpayan niya ito. At salamat sa mga pangako, Lord, ang sabi mo, Panginoon, di kita iiwan ni pababayaan man. Purihin ka, O Lord. We glorify your name. We magnify your holy name, O God. Maraming salamat po. Maging man, Lord, sa oras na ito, yung mga nakatutok sa live stream na ito, Panginoon, saan man silang dako, Lord God, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, Lord, ikaw po manguna sa kanila, Panginoon, O God. Napatuloy nila, Panginoon, mapanghawakan ang mga pangako mo. Maraming salamat po. Patnubayan mo lingkod, Lord God, magbahagi ng iyong salita sa umagang ito. Gawin mo po ako, Panginoon, ang daluyan ng pagpapala. Kung wala ka sa buhay ko, Panginoon, wala po akong magagawa. Lord, sa oras na ito, aming inanyahan ng banal na Espiritu Santo na siyang kikilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik ko ang papurit pasahan at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo mga po in the presence of God. Hallelujah. Pinapamagatan ko po ito, endurance through trials. The path to spiritual maturity. Endurance through trials, the path to spiritual maturity. Nasabi nga sa Tagalog, minsan iba yung sa Tagalog eh. Pagtiis sa pagsubok, daan tungo sa spiritual na kaganapan. Ayan. So mahirap, lalo tayong maliligaw. Okay. Dito po sa ating binasa, so baka yung iba nagugulat sila na ako na naman. Pag nakita nila nakabihis akong ganun, alam na nila na ako. Kasi pag ako tumugtog, hindi naman ako magaganito eh. Okay? Dahil po yung ating pastor ay humingi po siya ng ng mga ilang araw lang. Dahil alam nyo naman, nung nakaraan linggo, di ba, nakita nyo naman yung niya. So patuloy po natin panalangin yung ating pastor. Kalakasan, patuloy siyang palakasin ng Panginoon.
at patuloy pa niyang magampanan yung tungkulin na inaatang sa kanya ng ating Panginoon. At magagawa lang niya po yan, mga kapatid, kung tayo tutulong. Sabi nga doon na ang bawat Kristiyano ay magtutulungan, hindi yung pababayaan. Okay, so pagtiisan nyo na lang ako. Amen? Okay po, ang sabi po sa background po ng Santiago, ang aklat ng Santiago ay isinusulat ni Santiago mismo, kapatid ni Jesus. At ito ay itinuturing na isa sa mga pinakapraktikal na aklat sa bagong tipan. Tinutugunan nito ang mga pang-araw-araw na pagsubok at hamon ng mga mananampalataya. Dito po natin makita kung paano natin i-apply yung ating pagiging Kristiyano sa kabila ng mga trials o mga pagsubok, problema na ating naranasan. Sabi nito, binibigyan diin ang pananampalatayang ipinapakita sa pamamagitan ng gawa. Sabi nga, ang matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Okay. Sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 3 to 4, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa mga talatang ito, hinikaya tayo ni Santiago na makita ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon upang tayo ay mag-mature. Okay, tingnan nyo, sarili nyo. Okay, sa kabila ng mga pagsubok, sa buhay ko, sa kabila ng mga pagsubok, kaya ako naging ganito eh. Kung hindi ko naranasan yung mga pagsubok na yon, sa totoo lang kapatid, wala po tayo dito, tama. Wala po tayo dito. Okay, kaya nga, mayroon palang blessing ang pagsubok ng bawat isa sa atin. Okay? Ang pagsubok ng pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sino dito sa atin nagtitiis? Sinubok sa pamilya, kaibigan, o kapwa mananampalataya. Okay. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng espiritual na paglago. Sabi dito, hindi binibigay ang mga pagsubok upang tayo ay magapi, kundi upang tayo maging malakas. Hindi daw binibigay ni Lord, hindi pinahintulot ni Lord yung pagsubok para tayo ay pabagsakin, kundi tayo ay palakasin. Mayroon po nga akong bibigay ng punto, mamaya yung 3 punto. Palagi ako 3 punto. Si Pastor dati 3, ngayon 4 na siya. Di ba? Kasi ako 3, tapos siya, niragdagan na niya ng 1. Okay. Lahat tayo ay nakaranas ng mga pagsubok. Sino dito hindi nakaranas ng mga pagsubok? At sino sa umagang ito na mayroong matinding pagsubok na kinaharap? Kapatid, matutugunan po yan sa salita ng Panginoon. Mamaya po, ating po mapag-usapan yan. Maaring ito'y personal na hamon. Okay? Sa atin, mayroon tayong personal na hamon sa pamilya natin. Minsan, tatanungin natin, Lord, bakit ako? Bakit hindi siya? Ako, mabuti naman ako, Lord. Nagsisimba ako. Bakit ako? Mayroon nga nagsabi sa akin, Pastor, bakit sa amin nangyari? Hindi doon sa ibang malalaking pamilya nangyari. Bakit sa amin? Ang liit ng pamilya namin. Wala po akong masagot. Wala po akong masagot. Pero nung nag-share na ako doon sa lamay na yon, nagbigay po si Lord ng salita, natugon po yung kanyang tanong. Lahat ng tanong po, hindi po namin masagot yan. Ang makasagot lang yan si Lord. Huwag kayong maniwala doon na itanong mo sa ganito, sasagutin ka ng ganyan. Okay? Ito ba'y personal na hamon, problema sa kalusugan, kahirapan sa pinansyal, o pagsubok sa relasyon? Ang mga pagsubok na ito ay sinusubok ang ating pananampalataya sa Diyos. Okay. Habang iniisip natin ang mga pagsubok nating naranasan, ang tanong, paano mo ba tumugon sa mga ito? Paano ba tayo tutugon sa mga ito? Hinayaan ba natin magdulot ito ng sama ng loob? Pag may mga pagsubok na maranasan natin, hinayaan ba natin na maapektuhan yung ating paglilingkod sa Panginoon? Maapektuhan yung ating pananampalataya sa Panginoon?
O nakikita natin ito'y bilang pagkakataon para lumago? Amen? Yung mga pagsubok daw, wag natin daw titingnan to na binigay. Kaya binigay sa iyo yan dahil masama ka. Diba? Ang sama naman. Meron mga taong ganun eh. Alam mo pastor, kaya nangyari sa kanya yan kasi ano yan pastor eh? Sinungaling yan, masama yan. Bakit ikaw? Perfect ka na ba? Okay. Kaya nga, tanawin natin yung pagsubok bilang pagkakataon sa umagang ito. Ang sabi dito, tinuturo ng Santiago chapter 1 verse 3 to 4, na mahalaga ang mga pagsubok para sa ating espiritual na pag-unlad. Ano daw? Mahalaga daw yung pagsubok sa ating espiritual na pag-unlad. Sa pamagitan nito, natuto tayong magtiis. At sa pagtitiis, tayo nagiging espiritual na buo at walang kulang. Tingnan mo kapatid mo kung may kulang yan. Kumpleto na ba yan? Perfect na ba yan? Kasi pag perfect ka na, wala ka na dito. Kukunin ka na ng Lord. Okay? At sa araw na ito mga kapatid, talakayin po natin kung paano natin tanawin ang pagsubok ay isang oportunidad na binigay po sa atin ng Panginoon upang tayo'y lumago sa ating pananampalataya. Una, ang pagsubok o sa English, trials test our faith. O ang mga pagsubok ay sumubok sa ating pananampalataya. Sinabi ni Santiago na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Diba? Hindi naman tayo magtitiis kung hindi dahil ito sinusubok. Ang mga pagsubok ay pagkakataon na sinusubok ang ating pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Kung gaano tayo katapat na panghawakan yung pangako ng Panginoon. Pangako ng Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang plano para sa ating buhay. Okay. Ngunit, sa mga pagkakataong ito, ang ating pananampalataya ay pinalakas at pinatatag. So, sabi nga doon, yung ating pananampalataya daw ay pinalakas at pinatatag sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya kapatid, minsan may pagkakataon na dumaranas sa ating mabibigat ng pagsubok. Minsan may pagkakataon na magtanong na tayo. Minsan yung kapwa mo, bakit nangyari sa'yo? Diba? Minsan may ganong tanong, bakit nangyari sa'yo? Bro, mabait ka naman. Bakit sa'yo nangyari? Di ka nga dun sumama sa kanila na ang ginagawa nila ay hindi tama sa harapan ng Panginoon. Bakit ganon nangyari sa'yo? Ikaw naman, oo nga, no? Bakit sa akin? Lord, bakit sa akin? Bakit hindi sa Kanya? Nagturo pa. Diba? Bakit hindi sa Kanya? Hindi po natin ma-question po ang Panginoon dahil alam po niya ang kanyang ginagawa. Sabi nga doon, God knows everything. Okay? God knows everything. Kaya nga minsan yung pagsubok, ginagamit ng Lord upang tayo ay mapatatag. Tulad daw ng kalamnan na lumalakas sa pagharap ng pagsubok, ganun din ang ating pananampalataya. So, para lumakas yung ating pananampalataya, may pagsubok tayong kaharapin. Ipinaalala sa atin ni Pablo na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, na siyang nagpapatibay ng ating pagkatao at nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ginagamit ng Diyos ang pagsubok upang hubugin tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen. Kaya pala, mga kapatid, nung nabasa ko ito, kasi nung meeting kami nung Lunes, tama, meeting tayo nung Lunes na yon, sa pamagitan ng Zoom, ang ating pastor ay humingi ng extension. Pwede ba? Baka maano nyo ako. Okay? Sabi, sige po pastor. Ay, ang bilis nila magsabi, sige po pastor. Ako naman, di ako mimik. Pero sa akin, okay lang po. Maya-maya, sabi sa akin ni Nang M,
Pastor King, ikaw na ngayon linggo, ang bilis naman. Hindi man lang doon sa sunod pa na linggo. Kaya sabi ko, tingnan mo mahal, nakagawa na kagad si Ninang M ng ayan o. Pero nung time na yun, pagka-Lunes, sabi ko, Lord, anong isi-share ko? Ano ba yung nais na ipaabot mo doon sa mga anak mo? Ano yung nais mong aming patuloy na pag-usapan yung mga salita? At yung time na yun, ilang araw rin, dito po ako dinala ng Panginoon. Siguro, marami po tayong kinaharap na mapagsubok. Okay? Lalo na yung dumaranas na Enting. Sabi nga nila, si Enting daw ay nagbalik. May naiwan, kaya binalikan. Tingnan mo, gaano yung mga pagsubok na ating naranasan. Okay. Kaya sabi nga dito, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang hubogin tayo ayon sa kanyang kalooban. So may purpose. May purpose si Lord kung bakit naranasan mo yung kapatid. Dahil nais ng Lord na ikaw ay maging ganap. Nais ikaw ay maging ganap, maging kumpleto, maging buo, maging Christ-likeness. Sabi nga ng ating pastor at sinasabi din dito ni Paul, na matulad tayo kay Jesus Christ. Matulad tayo kay Jesus. Yung karakter ni Jesus, nais ni Lord na mahubog tayo sa karakter ng ating Panginoon. Tingnan mo ang katabi mo, kung kawangis na ba siya ni Jesus. Kung hindi pa, sabihin mo, may kulang pa kapatid. Kaya patuloy maging ganap ang bawat isa sa atin. Okay. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, ito ay dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Tingnan mo, yung pagsubok pala na ibinigay sa atin ng Panginoon o pinaintulot natin Panginoon, maikling panahon lang. Maikling panahon para doon mapatunayan, makita ng ating Panginoon kung gaano tayo katatag, kung gaano tayo katibay sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Tulad daw ng ginto, sabi sa verse 7 ng 1 Peter chapter 1, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Tingnan mo, ginto. Kino-compare yung ating pananampalataya ni Santiago sa ginto. Gaano ba katibay yung ginto? Sabi nga doon, nasisira din. Pero doon, nalalaman kung talagang tunay na ginto. Bakit? Kahit na ipadaan niyang sa apoy, paglabas, ginto pa rin yan. Tama? Kahit na ipalabas yan sa apoy, paglabas niyan, hindi na nga yung pero ginto pa rin yan. So doon nasusubok, kung talagang tunay na ginto, ganun din ang ating pananampalataya. Doon makikita ng ating Panginoon kung gaano tayo katibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay. Sabi dito, ganun din naman ang iyong pananampalataya. Na higit na malaga kaysa ginto. Amen. Akala nyo yung ginto daw, sa atin, dito sa mundong ito, doon sila nagpo-focus. Mahalaga ang ginto, opo, mahalaga ang ginto. Pag binibenta mo yan, kakapera ka na. Pero sinasabi dito ni Santiago, na mas mahalaga ang ating pananampalataya kaysa ginto. Sabi dito, ganun din naman ang iyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, papurihan, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ang mga pagsubok ay nagpapatunay ng katapatan ng ating pananampalataya. Ayun, ang mga pagsubok dahil nagpapatunay ng ating pananampalataya. Tulad ng ginto na pinadaan sa apoy, pinadadalhan din ang ating pananampalataya ng mga pagsubok upang maging dalisay at totoo. Sa totoo lang kapatid, kung wala kang pagsubok na kinaharap, wala ka dito ngayon. Yung mga tao, kaya kung hindi ka nagkaroon ng karamdaman, hindi ka lalapit kay Lord, hindi mo kailangan si Lord. At kung walang-wala ka na, hindi mo kailangan si Lord. Bakit?
Kumpleto ka eh. Kumpleto ka. Pero sabi nga doon, kaya pinantulot ni Lord sa iyo yan dahil nais ni Lord na maalala mo siya. At pangalawa, kaya pinantulot sa iyo bilang Kristiyano para makita ng Lord kung gaano ka katapat. Sa kabila ng mga hamon, mga pagsubok na ating naranasan. Sabi dito sa Kawikaan 17 verse 3, dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak. Tingnan mo dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak. Ngunit sa puso ng tao, si Yahweh ang sumisiyasat. Alam po ng Lord kung gaano katibay yung ating panampalataya. Kaya nga, mababasa natin dun sa Job, bakit sinasabi ni Lord, sige, subukan mo. Kasi parang pinag-bargain ni Lord si Job. Sabi niya, Satan, saan ka nang galing? Sabi doon, nag-ikot-ikot ako. Kaya tama yung sinasabi ni Paul na si Satan tulad ng leon, roaring lion. Nag-ikot-ikot lang siya na mahanap na masisila. Kaya nung time na yon, nakita niya si Job. Ano sabi ni Lord? Walang katpare si Job sa mundo na kanyang kinagalawan. Ano sabi ni Satan? Kaya man lang dyan si Job, nagtitiwala sa iyo dahil binibless mo pinoproteksyonan mo Ano sabi ni Lord? Okay, sige, kung ano yung gusto gawin mo, pero isa lang ang kondisyon, huwag mong kunin yung buhay niya. O tingnan mo si Job, kaya na ba tayo pinag-bargain ng Lord? Sige, subukan mo si sister. Tapat yan sa akin, kahit anong mangyari, tapat yan. Okay? Nakikita ko yung tibay ng pagtitiwala niya sa akin. Ganon yung ginawa ni Lord kay Job. Tayo kaya, pwede na ba tayo maging Job? Dumaranas lang tayo ng problema sa pamilya, magre-reklamo na tayo Kung saan nagpupunta pa ako dyan sa Caloocan Bethel, ganito naman nangyari sa buhay ko. Ayoko na nga dyan. Babalik na ako sa dati. Yan. First exam pa lang, bagsak na. Elementary pa lang, hinto na. Mas maganda pa dito, okay na rito, ganun din Pagkatapos ko yan, trabaho din hanap mo di ba? Pero ngayon, nakikita nila, dapat, nung una pa lang, nagtiis na ako doon. Hindi sana mangyayari sa akin ng ganito. Okay? Tulad ng pilak at ginto na pinadalisay sa apoy, sabi dito, sinusubok ng Diyos ang ating mga puso sa pamamagitan ng mga pagsubok upang tayo maging higit na matapat sa Kanya. Kaya pala, minsan nangyari sa buhay natin yon. Okay? So, hindi tayo exempted po sa pagsubok dahil isa din itong, sabi nga, opportunity na binigay sa atin ng Panginoon para lalo tayong tumatag. Tingnan mo, nung nakaranas ka ng pagkakasakit, anong nangyari sa'yo? Di ba may pangako ka kaagad kay Lord? Lord, pagpagaligin mo ako, Lord. Sasama na ako palagi, Lord. Pupunta na ako sa church, Lord. Magsusunglid na ako, Lord. Kung ano yung sabihin ng director, tanggapin ko na, Lord. Kasi yung talent na binigay mo sa akin, sa'yo to, Lord. Bakit naalala mo yan sa tuwing magkakasakit ka? Kasi unang-una, kaya pinaranas sa'yo ng Lord yan dahil mahal ka ng Lord. Ayaw ni Lord na ikaw ay mapariwara. Ayaw ni Lord na ikaw ay mapapahamak. Nais ng Lord na maging ganap. Tulad ng kanyang anak. Okay? Tulad ng kanyang anak. Kaya sabi dito, ang pagsubok, binibigay ng Lord upang maging higit na matapat sa Kanya. Masubok yung ating mga puso upang malaman ng Lord na maging tapat sa Kanya. Okay, pangalawa, parang mahaba-haba na yung pastor Di ba? Nung nag-aaral ako ng homiletics, ang sabi doon sa teacher namin, ang 3 minuto daw na preaching ay nagpapakilos ng puso. Pero ang 30 minuto na preaching ay nagpapakilos ng bangko. Sana wag naman ganun, no?
Bakit? Ano ba yan si pastor? Tagal-tagal naman yan. Meron pa. Naku, nandun na yung kaibigan ko. Ba? Kaya yung iba, wala pang benediksyon na una na. Sister, saan ka? Pastor, nagmamadali ako, pastor, kasi habulin ko yung pastor. Sayang. Blessing na yung pastor. Tingnan mo. Inuna pa niya yung blessing. Dapat unahin natin yung blesser. Amen. Amen. Mamaya, kung ano man yung kausap nyo, nandun lang yun, hindi mawawala yun. Nandyan lang yan. Okay? Nandyan lang yan. Okay, pangalawa. Ayan, pangalawa pa lang si pastor. Ano po to? Dinagdagan ko na po ng 2, kaya 5 to sila. Kasi may nagreklamo sa akin noon eh, ang bilis naman pastor ng preaching mo. Naliligo pa lang ako. Malay ko ba? Dapat sinabi mo para habaan ko yung magkwento ako ng 5 kwento. So makarating ka. Sabi ko nga sa kanya, nung dumating daw siya, parang nagulat siya kasi naglabasan na. Kala niya papasok pa lang, hindi, labas na. Yung iba naman, nakatayo na daw kayo. O yung iba dito nakatayo. Sabi ko, dapat, para hindi ka malaman o hindi ka mapansin, dumiretso ka, forward ka kaagad. Altar call. Hindi ka ano lang yan eh. Okay. Yung nga natin, dati nga, ang ating service, 7:00. Ngayon, 8:30. So, pakahaba na eh. Sa amin po, ang oras sa amin doon sa Surigao, 8:30 o 9. Matapos sila 12:00. 12:00. O gusto nyo, tapusin ko 12:00? Hindi naman, wag ganon. Baka magpetisyon kayo, wag na talaga si Pastor King, wag na pastor, kung hindi ka maghanap ka ng iba. Okay? Biyaya po ng Panginoon. Hindi po madali ang tumayo dito sa harap. Okay? Marami na po nakasubok, mga kasamahan ko. Kasi bakit? Hindi ko po gaya kung wala ang biyaya ng Panginoon. Biyaya po ng Panginoon ang siyang nagpatatag sa akin. Okay? Kung wala yung biyaya ng Panginoon, wala po ako dito. Pangalawa, kung bakit ang opportunity binigay sa atin ng Lord ay maganda, perseverance is key to maturity. Sa Tagalog, ang pagtitiis ang susi sa paglago. Tingnan mo yung pagtitiis mo sa pamilya mo, di mo lumago ka? Lumago ka. Saan? Yung pag-ibig mo sa pamilya mo. Na gusto mo nang iwanan, pero dahil mahal mo si Lord, sige. Pinahintulot din pala ng Panginoon yun. Dahil alam ng Lord, kaya mo yan, kapatid. Kaya mo yan, kapatid. Sinabi ni Santiago na ang pagtitiis ang nagdadala sa atin ng kaganapan. Hindi sapat ang harapin lamang ang mga pagsubok, kundi kailangan natin magpatuloy ng may pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiis ay hindi lamang paghihintay. Paghihintay ito ay aktibong pag-asa at pagtitiwala sa Diyos kahit na mahirap ang sitwasyon. Sabi daw dito, ang pagtitiis ay hindi lamang paghintay, kundi ito ay aktibong pag-asa at pagtitiwala sa Diyos kahit na mahirap ang sitwasyon. Kapatid, naman sitwasyon mo ngayon, nandun pa yung pagtitiis. Kaya yung iba, hindi nakatiis. Hiwalay kung hiwalay. May ganun eh. Mayroon kaming kasabihan sa mga lalaki, yung kagrupo ko. Yan. Hiwalay kung hiwalay. Ang tapang mo ah. Ang tapang ko sa asawa ko, hiwalay kung hiwalay. Ang alin? Ang dikolor at kaputi. Maglalaba pala siya. Diba? Yun ang sinasabi ni ng kumparing JP ko eh. Matapang siya eh. Ako, hindi ko pwede magpa-under sa misis ko. Hiwalay kung hiwalay. Ang galing mo naman. Bro, hiwalay kung hiwalay. Tapos sabi niya, yung dikolor, tsaka puti, kasi pag sinama mo yun, mag-iba yung kulay. Paglalaba pala, so under pala din siya. Okay? Hiwalay kung hiwalay. Kaya sabi dito sa Hebrew chapter 12, verse 12, kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balakid. Ang alin yun? Ang kasalanan.
ang kasalanan na siyang nagtulak sa atin para hindi tayo lumago. Yung kasalanan na yon, yan po yung isang dahilan na bakit ang layo mo sa Panginoon. Dahil sa kasalanan na yan. Ang sabi sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nagkasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kalagayan naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng namatay sa krus, at Siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tingnan mo, hindi inalintana ni Lord yung kahihiyan. Pero tingnan mo, nagbunga yung Kanyang pagtitiis. Nasaan na Siya ngayon? Nasa kanang ng trono ng Diyos. Hindi yung sinabi na nasa kanan, yung kanan, kaliwa, kundi right, sa tama, sabi nga doon, tamang kahulugan, sa tama ang trono ng Diyos. Nandun Siya nakaupo. Bakit? Napagtagumpayan na Niya. So tayo na nagtitiwala sa Panginoon, sabi nga ni Lord, magtiwalaan kayo sa akin. Makaranas kayo ng mga pagsubok, kapigatian, mga problema, pero sabi Niya, huwag kayong mag-alala kasi lahat niyan ay pinagtagumpayan ko na. Amen. Kaya, hindi, sa mga Kristiyano, pag kinumusta, sister, kamusta? Ay, ganun pa rin. Anong ganun pa rin? Ba? Pinagtagumpayan na tayo ng ating Panginoon. Dapat pag kinumusta tayo, mas mabuti kaysa kahapon. Ba? Dapat yung tugon natin. Pero dapat nandun naman yung excitement, di ba? Pastor, mas mabuti kahapon, mas mabuti kaysa kahapon. Hindi kamusta na sister? Mas mabuti kaysa kahapon, pastor. Wala din. Ba? Parang pareha lang rin, no? Parang pareha lang din. Okay. Sabi dito, ang buhay Kristiyano ay isang takbuhing nangangailangan ng pagtitiis. Sa pagtutok ng ating mga mata kay Jesus, natuto tayong magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok sapagkat Siya rin ay nagtiis para sa atin. Amen? Yung ating tinitingala, sino? Si Jesus. Pag tayo naglingkod sa Panginoon, huwag tayong titingin sa mga tao. Okay, pastor, kung sino mo yung pastor na yon, kundi idiretso natin ating tuon sa ating Panginoon. Dahil kung sa tao ka titingin, ang tao nagkakamali, babagsak. Nangihina. So pag tinitingnan mo ng hina, manghihina ka rin. Saan ka titingin? Eh di kay Jesus. Mayroong iba ginagawa nilang parang inspirasyon. Gusto ko talaga si pastor kasi ganito. Nalaman ng ganito, bakit ganun? Pero kung kay Jesus ka, kahit nababagsak yan si pastor, o kung sino man sa kapatid mo, kay Jesus ka natingin, hindi ka babagsak. Mananatili kang nakatayo. Bakit? Si Lord, nakatayo palagi. Nakatayo palagi. Kaya sabi nga dito sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat, bakit daw? Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sinong sinasabihan ito? Tayo po, mananampalataya. Kung mayroon ka mang ginawang kabutihan sa kapwa mo, kapitbahay mo, huwag kang mapagod. Tayo minsan, pag humingi ng tulong, okay, bigyan natin. Pag umulit pa, ay sumusubra ka na nga sister Parang ginawa mo na ako dito gatasan Hindi, pag mayroon ka naman, bigay mo. Okay? Bigay mo. Katulad sa mga kasamahan ko, mayroon sa kanilang sa isang buwan, may pumupunta sa kanila kasi sinanay nga nila. Binibigyan. Ang sabi ko sa kanya, bro, wala bang kamag-anak niyan? Wala bang pamilya?
Sabi niya, Pastor, mayroon eh. O bakit hindi siya humingi ng tulong? Yung nga, Pastor, yung nga doon ng ano ko eh. Tanong din ako sa ano ko, sarili ko, bakit ayaw niya pumunta doon sa mga kamag-anak niya? Sabi niya, ganun talaga, Pastor, magbigay na lang. O sabi ko sa kanya, di wag ka magsawa pagbibigay. Hindi mo naman kano-ano yan. Sige, magbigay ka. Kasi sa takdang panahon, mag-aani ka rin eh. Sabi niya, o nga, Pastor eh. Kung ano yung ginagawa natin sa ating kapwa, sa pamilya, sobrang pagtitiis mo na, huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko, sister. Huwag kang susuko, brother. Yung kabutihan na pinakita mo, na ang ganti ay ano, parang masama ka pa rin. Parang masama ka pa rin, pero sige lang. Si Lord nga tiniis ni Lord hanggang sa nakamtan niya yung reward. Okay? Yung reward. Okay. Ang pagtitiis sa paggawa ng mabuti ay magdudulot ng ani sa tamang panahon. Ang pagtitiis sa paggawa ng mabuti ay magdudulot ng sa tamang panahon. Ipinangako ng Diyos na ang ating pagtitiis ay magkaroon ng bunga kung hindi tayo susuko. Kung hindi tayo susuko. Yung ating pagtitiis, saan? Pagpunta sa church. Ba? Nagbubunga yan. Blessing po yan. Blessing po yan. Okay? Sino sa atin pagdating ng linggo, ay, Sunday na naman, thank you Lord, mag-worship kami. O kaya, naku, Sunday na naman, nandyan na naman si pastor, magkita na naman kami. Ano kaya mga issue ngayon? Ano kaya mga mamarinig ko ngayon? O, tingnan mo. Ba? So dapat pag Sunday pa lang, excited na tayo. Okay? Excited na tayo. At sabi dito sa isang verse, sa Roma chapter 12, verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Ano daw? Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Sa panahon ng pagsubok, mga kapatid, tinawag tayo upang magtiis. Magtiwala sa pag-asa ng Diyos at maging tapat sa panalangin. Ang pagtitiis ay nangangailangan ng aktibong pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin. Ano daw? Ang pagtitiis ay nangangailangan ng aktibong pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin. Amen? O sino sa atin ditong hindi kaligtaan niya yung pananalangin? Paggising pa lang, pray ka agad. O kaya umatin lang, nandyan naman, may prayer meeting naman, pwede naman yun, total. Bibilangin pa, total sa isang linggo, nakatin naman akong prayer eh. So humihinga pa rin ako. Tingnan nyo. Nasabi nga dito, aktibong pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin. Hindi lang po yung prayer meeting, doon tayo nakapokus. Araw-araw po. Sabi nga doon sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin na walang patid. Manalangin na walang patid. Sabi nga doon. At ito yung pangatlo, mga kapatid. Ayan na, pangatlo na. Malapit na si pastor matapos. Okay? Pangatlo, panghuli. Perseverance leads to spiritual completeness. Ano daw yung una? Na kung bakit ginagamit ni Lord yung pagsubok bilang opportunity. Sabi nga doon yung una, trials test our faith. Pangalawa, perseverance is key to maturity. At ang pangatlo, panghuli, perseverance leads to spiritual completeness. O ang pagtitiis, nagdudulot ng spiritual na paglago. Sinasabi ni Santiago, ang pagtitiis ay dapat magpatuloy hanggang tayo maging ganap at walang kulang. So wag niyong sabihin na pag ikaw ay Kristiyano na, wag niyong sabihin doon sa pag nag-share kayo, na pag sinabi, kapatid, pag tinanggap mo si Lord, wala ka ng problema. Hindi po. Lalo kang magkaroon problema.
Pero sa kabila nun, matatag ka na. Bakit? May kasama ka ng tutugon sa problema mo. Nandyan yung ating makapangyarihang Diyos. Okay. Sinasabi ni Santiago ng pagtitiis ay dapat magpatuloy hanggang tayo maging ganap at walang kulang. Ang layunin ng Diyos para sa atin ay spiritual na kaganapan. Sa pamagitan ng pagtitiis, pinapanday niya tayo upang maging mga taong sumasalamin sa kanyang karakter. Bakit? Sino ba yung tinitingala natin? Si Jesus, nagtiis. Nais din ni Lord na ganun mangyari sa buhay natin. Ang sabi dito, upang tayo maging taong sumasalamin sa kanyang karakter. Mga taong matyaga, matalino, at tapat. Pero may mga Christian ngayon, okay? Matagal na sa church, ilang taon na sa church, pero yung karakter, the same pa rin. Kaya mga kapatid, minsan pinarana sa iyo, ipahintulot ng Lord sa iyo yung pagsubok para lalo kang tumibay at lalo kang mahubog. Ba? Na ang bawat isa sa atin, sabi nga doon, magkaroon ng bunga, ang fruit of the Holy Spirit. Ano ba yung fruit ng Holy Spirit? Love. May love ka ba? Dalawa lang kayo. Nagtatrabaho, nagbabangayan pa. Okay, pag sinabi mo, patawarin mo siya, hindi. Napupuno na ako sa kanya. O, tingnan nyo, kung paano kung napupuno pala si Lord sa atin. Ba? Love, ano pa? Peace. Long suffering. Ayun, long suffering. Mahabang, ano ba? Mahabang pagtitiis. Pasyensya. Yan mo. Kaya minsan, doon sa company namin, may nagbangayan. Sabi ko sa kanya, pagpapasensyahan mo na siya. Hindi, pastor, sumusobra na yan eh. Sabi ko, kung ikaw, matalino ka sa kanya, gamitin mo na yung talino mo. Sabi ko sa kanya. Kaya purihin po ang Panginoon, nung time na yun, nagkaroon ng kapayapaan. Diba? Sabi ko sa kanya, kasi pag pinatulan mo yan, ay hindi din aatras yan. Papatulang ka rin. Eh pareha kayo Kristiyano, anong gagawin nyo? Tapos sasabihin mo, love mo si Lord. Kaya nga, sinungaling yung isang Kristiyano, sasabihin niya, love niya si Lord, pero yung kapwa niya, ayaw niyang mapatawad. Sinungaling po yan. Ba? Sinungaling po yan. Sa totoo lang po, mahirap po magpatawad. Kung ikaw, sa sarili mo, mahirap magpatawad kung ikaw. Anong gagawin mo? Pastor, anong gagawin ko? Eh di paubaya mo kay Lord. Magpakumbaba ka. Mahirap po magpatawad. Sa totoo lang, mahirap magpatawad na naranasan ko na po yan. Pero kung hindi mo niyang gagawin, hindi ka rin papatawarin ng Panginoon. Sabi nga ni Lord, kung hindi mo pinatawad yan, hindi kita papatawarin sa harapan ng aking Ama. Tapos sasabihin mo, mahal mo si Lord, kapatid, sinungaling ka. Sabihin ko na sa iyo, sinungaling ka. Si Lord nagpapatawad, hindi niya binabalikan yung mga nangyayari, yung ginawa natin kay Lord, hindi niya binabalikan. Lahat yung binubura na ni Lord. Dapat tayo din, buburahin din natin. Amen? Kasi pag hindi mo gagawin yan, hindi ka lalago. Sabi nga doon, yung exam, una pa lang, bagsak ka na. Bakit? Ay, hindi ka sumunod eh. Ang sabi dito sa Pilipos chapter 1 verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lubusin hanggang sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. Tingnan nyo, kapatid, ano man yung sinisimulan ni Lord sa buhay mo, tatapusin ni Lord yun. Okay? Sabihin mo sa kapatid mo, ano man sinimulan ni Lord sa buhay mo, tatapusin ni Lord yun. Tatapusin ni Lord yun, naniwala po ako. Dahil bakit? Tapat po si Lord sa kanyang pangako. Tapat po si Lord. Hindi po siya nagkulang
Okay? Ang Diyos ay nangako na tatapusin niya ang mabuting gawa na kanyang sinimulan sa atin. Amen? Ginagamit niya ang mga pagsubok upang hubugin tayo sa larawan ni Kristo at gagawin niya ito hanggang tayo'y ganap. Minsan sasabihin natin, hindi, pastor, ako lang at si Lord nakaalam. Hindi mo nga pinatawad yung kapwa mo eh. Doon pa lang nalalaman na eh. Sinasabi ni Lord, love your enemy. Love your enemy. Sino ba yung enemy natin? Kayo na po yan. Nakaalam kung sino yung enemy nyo. Kung mayroon kayong kaaway, ngayon pa lang kapatid, patawarin nyo na. Ba? Sabi nga nila, kaaway mo yan. Darating ang pagkakataon, matutulog ka, hindi ka makatulog dahil inisip mo yung kaaway mo. Yung kaaway mo pala, akala mo kaaway, ang sarap pala ng tulog niya. Sinong lugi? Ikaw, puyat. Ba? Pero yung sabi mo ng kaaway mo, ang sarap ng tulog. Tumataba, ikaw nangayayayat kasi iniisip mo siya palagi. Amen? Dapat, bawat isa sa atin ay nakikitaan ng paglago. Lumago saan? Sa pananampalataya. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Yun lang pala ang layunin ng ating Panginoon eh. Na maging Christ-likeness natin siya. Kaya minsan may pagkakataon na dumarana sa buhay natin yon dahil alam ng Lord, gusto ng Lord na mapabuti tayo. Kaya kapatid, sa umagang ito, pag ikaw nakaranas ng ganun, magpasalamat kayo. Sabi nga doon, magalak. Di ba? Pag may daw pagsubok daw, magalak. Pero sa totoo lang, ang hirap po magalak. May pagsubok na, magalak. Lalong-lalo na sa pamilya mo. Sino ba ditong may galak? Pero anong sabi dito ni Santiago? Magalak at laging mananalangin. Sabi diyan ng Roma. Okay? Ang espiritual na kaganapan ay pagiging katulad ni Kristo. Ang mga pagsubok at pagtitiis ang naglalapit sa atin sa kalubusan ng ating pagiging katulad niya. So yun pala. Yun pala ang nais ng Lord na maranasan natin yun. Nasabi nga ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Tinularan ba natin si Kristo? Nagpapatawad ba tayo sa ating kaaway? Minahal pa ba natin yung ating mga kaaway? Tingnan mo si Lord, gabi si Lord, no? Love your enemy. Bakit sinasabi ni Lord, love your enemy? Kasi enemy tayo ni Lord. Sabi nga doon, hindi tayo ang unang nagmahal kay Lord. Huwag mong sabihin kapatid, na mahal mo si Lord. Hindi po, hindi ikaw ang unang nagmahal. Si Lord ang unang nagmahal sa atin. Saan? Sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Para mahalin din natin siya. Kaya nga sinabi ni Lord, love your enemy. Dahil sabi ni Lord, ikaw, enemy ka, pero mahal kita. Kaya kung may enemy ka, mahalin mo. Para part yan ng paglago bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. At dito sa last verse, Colossus chapter 1 verse 28, iyang dahilan kung bakit ipinangaral namin si Kristo, ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ang layunin ng buhay Kristiyano ay lumago tungo sa spiritual na pagkaganap kay Kristo. Ayun pala yun. Kung ikaw, Kristiyano ka, tapos hindi ka pa lumago, may problema. Kahit ng pagsubok na ranasan mo, tapos hindi ka pa lumago, may problema. Ang pagtitiis sa pagsubok ay mahalagang bahagi
ng proseso ito upang mahubog ang ating karakter ni Kristo o ang karakter ni Kristo sa buhay natin. Ang alin daw? Ang pagtitiis at pagsubok. At salamat po sa Panginoon sa mga pagsubok. Ako, naranasan ko sa biyaya ng Panginoon. Naranasan ko yung pagsubok. Kaya ako naging ganito. Sa biyaya po ng Panginoon. Kung hindi ko naranasan yon, wala siguro ako dito. O iba ang buhay ko. Okay, ganon din tayo. Bakit ka narito? Dahil nung una pa lang, may pagsubok ang kinaharap at walang ibang tumugundong kundi ang ating Panginoon. At nais din ng Lord na hubugin ka. Hubugin ka. Kasi may plano si Lord ng maganda bawat isa sa atin. Konklusyon. Ayan na, konklusyon na ako. Ang mga pagsubok ay hindi maiwasan sa ating buhay. Gayunpaman, itinuturo sa atin ni Santiago na makita ang mga ito bilang mga pagkakataon upang lumago sa pananampalataya, matutong magtiis at maging espiritual na ganap. Ang pagsubok sa ating pananampalataya ay hindi ibinigay upang tayo'y magapi, kundi upang tayo'y maging mas malakas at higit na kamukha ni Kristo. Ano daw? Higit na kamukha ni Kristo. Kaya yung mga pagsubok ating naranasan, pinahintulot ng Lord, isang pagkakataon para tayo lumago sa ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa oras na to. At tayo po lahat tumayo. Hallelujah. Sa buong linggo na to mga kapatid, ano po yung mga narasan natin mga pagsubok? At kung gusto mong mapagtagumpayan mga pagsubok na yan, bakit hindi natin ibigay kay Lord? Ano mga problema natin? Isuko po natin sa Panginoon. Sa totoo lang, yung pagpapatawad, hindi po natin kayang gawin sa sarili natin. Kailangan po natin ang tulong ng Panginoon. Huwag po natin sabihin na, kaya ko to, matagal na akong Kristiyano. Hindi po. Kasi tanging si Lord lang ang makatutugon yan. Hallelujah. Sumagang ito kapatid, baka mayroon kayong nais ipag-pray. Kung gusto nyo lumapit sa harap, maluwag po yung harap kapatid. At kung ikaw may dinadala, mabibigat. Lalo na yung pagpapatawad, bakit hindi mo yan isuko sa Panginoon? Paubayan natin sa Panginoon, hayaan natin si Lord. Huwag na nating kimkimin. Huwag na tayong tawag dito, magbabalat kayo. Magiging totoo tayo sa Panginoon. Kasi alam ni Lord kung ano ang nilalaman ng puso mo. Huwag mong sabihin kapatid na alam ni Lord. Alam ni Lord nung sitwasyon ko. Opo, alam ni Lord. Pero doon pa lang sa pagsubok, alin? Yung pagpapatawad, hindi mo ginawa. Sablay ka na, kapatid. Hallelujah. Sige po. Sino po sa atin? Malaya po kayo dito, mga kapatid. Hayaan po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin. Damin po natin ang presensya ng Panginoon. At yung iba na hindi po forward, kapatid, ipag-pray nyo po sila rito. Need po nila ng prayer. Kung kayo malakas, sila, kailangan nilang prayer. Sabi nga ni Paul, kung ikaw na malakas, tulungan mo rin yung kapatid mo na nanghihina. Paano natin sila matutulungan? Sa pamamagitan ng pananalangin. Hallelujah. We glorify your name, O God. Tinatawagan ko din po yung mga leaders. Hallelujah, Jesus. Isipin po natin yung kabutihan ng Panginoon. Sabi, when I think about the Lord, gaano kanya kamahal. Iniligtas niya tayo.
Ibinangon niya tayo mula sa pagkalugmok. Kapatid, tinataas ka ng Panginoon dahil may plano ang Lord sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Huwag mong isipin yung pagsubok ay parusa ng Panginoon sa iyo. Isipin mo, kapatid, ang pagsubok isang opportunity upang ikaw ay lumago. Bakit? Nais ni Lord gamitin ang buhay mo. Hallelujah. Pinatatag tayo sa ating mga pagsubok. Kasi kung walang pagsubok, walang pagtitiis, hindi tayo lalago. Hindi tayo maging ganap. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord God. We glorify your name, O Lord. Hallelujah, Jesus. Sige po, awitan niyo po ang Panginoon. Sabihin mo, Lord, gaano ka kabuti sa buhay ko. Mabuti ang Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, purihin ka. Salamat, Lord. Salamat sa mga pagsubok, O God, na pinintulot mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, maging matatag, maging matibay sa aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, narito ang iyong mga anak, Lord. Ano man, Lord God, ang kanilang kahilingan, Panginoon, sa oras na ito, tugunin mo po sila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you. Yes, God. Jesus, Lord, are worthy of all the glory.
Makes me
wanna shout hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Makes me wanna shout. Makes me
shout hallelujah. Thank you, Jesus, Lord of worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Lahat po sumigaw sa ating Panginoon. Gaano kabuti ang Lord. May tinugon po ang ating Panginoon sa oras na to. May pinagaling, may pinalakas. Kapatid, kaya mo nang harapin ang mga hamon sa buhay mo. Magtiwala ka sa Lord. Hallelujah. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Somebody shout. Woo! Yes, Jesus. Thank you, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kung ikaw nakatanggap ng mapagpapala, isigaw mo ang kadakilaan ng Panginoon sa umagang ito, kapatid. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, make me wanna shout. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord God. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Yung nakatutok sa live stream na to, kapatid, pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah. Oh, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po. Binisita po tayo ng ating Panginoon. Patuloy po natin damay ng kapuspusan ng banal na Espiritu Santo sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Yes, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Make me wanna shout. Oh, hallelujah. Isigaw natin ang kadakilaan ng Panginoon. Hallelujah. Oh God, yes Lord, thank you. Salamat, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. You are so faithful, God. You are miraculous, God. Nothing impossible to you, Lord. All things are possible. Thank you so much. Thank you, Lord. All the glory, all the honor, all our praises, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ay magwawakas sa panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Sa umagang ito, Panginoon, lubos pong aming pasasalamat sa kabuuhan ng aming gawain, O God. Salamat po sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu Santo at sa kapangyarihan ng inyong salita, O Diyos, ang katotohanan ng inyong mga salita, Ama. Salamat at meron kaming Panginoon na siyang patuloy na nakakakilala sa bawat isa sa amin. At Diyos na handang tumulong sa amin sa oras na kami, Ama, ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Salamat, Ama, sa lahat po ng mga anak na ginamit nyo sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa buhay at dedikasyon ng mga kapatiran na makapaglingkod sa inyo, O Lord. Nananalangin ako, Panginoon, ng pagpapala para sa kanila at lalo tigit, Panginoon, sa ginamit niyo pong pastor sa aming kalagitnaan, sa katauhan po ni Pastor King Kagabgab. Dalangin namin, Ama, na patuloy niyo po siyang samahan at sangkapan ng inyong kapangyarihan na sa tuwing siya, Ama, ay tatayo at mangaral ng inyong banal na salita, O Diyos, ang kapuspusan ng Santong Espiritu ay isa sa Kanya, Panginoon, at magkaroon ng kapangyarihan
kapangyarihan ang inyong salita sa mga labing lalabas sa Kanya, Panginoon. Salamat po at uuwi kaming taglay ang masaganang pagpapala mula po sa inyo, Panginoon. Salamat, may Diyos kaming buhay sa lugar na ito. Diyos na tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan, sa lahat ng mga kapatirang lumapit sa inyong harapan, O Lord. Naniniwala at sumasampalataya kami, Panginoon, na hindi kami uuwi, na hindi nyo kami pinagpala, O God. Salamat po, Panginoon. Uuwi kaming may kagalakan, may kapayapaan sa aming mga puso, O Diyos, na kayo ang Diyos na sa amin mula ngayon hanggang sa inyong muling pagbabalik. Salamat po. To God be the glory, O God. Sa inyo po ang mataas na papuri, karangalan at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sige po, taas po natin mga kamay. Sa ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon, tanggapin po natin ang pag-ibig, paspas, pagpupala ng Diyos Ama, pagpapagaling, pagliligtas ng Diyos Anak, ang pakipagpisan, kaaliwan ng Diyos Espiritu Santo, noon, ngayon, at magpakailan paman. Amen. Amen. God bless po bawat isa sa atin.